Itong Tugs, silent killer, no? Steady lang siya. Steady. Paano nyo iti-trade yung Tugs? Sige nga. Anong ano nyo? Itong ganitong setup. How are you gonna trade? Parang impact lang, ano? Nagtatanong sa audience, pero wala nang sasagot. So, pwede tayong maglagay ng DB ng Darvas. Tingnan nyo tatlong box siya. So, this is your first, second, and then third. For Tugs, if ganun yung gagawin nating so parang for Tugs, this is your first. Ito nga pati Supermac. Same setup above RSI 7.
run through ulit natin, nagkaroon ng bullish divergence dito, ayun yung nag-catapult dun sa price, paangat, nag-breakout siya dito, which is a good sign of momentum, and then nagkaroon ng mga gap up. Okay, gap up dito. Kita ba? Ayan, gap up dyan. Tapos, nagtuloy-tuloy na. And then, syempre, naka-off yung 100 MA natin. Kasi hindi nga natin siya nakikita as ano. Then, nandito na siya sa range nung red. Pabenta tayo dito because of the business side of things. Technical pa rin siya in a sense kasi nandun siya sa red, dun sa tinitignan natin na resistance. 49% technical, 51% tactical yung reason for selling ko dito sa X. Kasi nag-sell tayo dahil end of the year na. Okay lang yung mga ganon. Bakit ka nag-sell ka? Ganito, ganyan. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako na-in love sa mga stock eh. If you're the type of trader na nai-in love ka dun sa play, nai-in love ka dun sa stock, ayaw mong bitawan, masyado kang attached, di ba? Mahihirapan ka mag-sell, mahihirapan ka mag-let go. Pero for this one, we can still re-enter. Di ba mo, if mag-reverse total reverse to, ang entry ko dito was I think 325. 325. Ang naging bottom nito, 310. If magkakaroon ng reversal to until 20 pesos. Hindi naman siguro, pero baka sabihin nyo, ay, magre-reverse na daw yan. To 20 pesos. Hindi ganun kadali yan, ha. Kasi tignan nyo, ito pa lang yung resistance niya, nahihirapan na siya. So, what's next for X? So, hahanap tayo ng ng retracement level. So, right now, it's sitting dito sa dito sa 38.2 Fibonacci. And then, meron din tayong Darvas doon, Plot natin yung Darvas. Let's use the wick para lang makita nyo. May Darvas tayo doon. Dalawa yung naging resistance. Ay, naging support. Dito. 20. Ayan siya. Tatlo. We have a Darvas support. We have a Fibonacci support, which is 38.2%. And then we also have a 20 MA support. 20 MA kasi magtutulak dito if it's gonna reverse eh. Tingnan natin yung 20 MA in relation to 100 MA. Sorry. Yan. Ayun yung inaabangan natin dito na Yan. Tinanggal ko yung price Ito yung inaabangan natin na transition to uptrend. If yung red nag-cross na sa sa blue. That's gonna be your your main driver of momentum. So red pa lang yung bumabalik ko. Pag nag-cross na yan, medyo gumaganda na yung yung alon. Diba? Pero as you can see, tingin nyo dito, nag-cross dito, pero bumaba rin yung alon, Dito may AOTS ka na dito during this time, During this time, may AOTS yan. Sabi nila, bearish yan. Pero kasi kapag ganito, sideways yan That's your sideways. Tignan natin kung sideways na. Break natin yung price. Ayun, so parang sideways. Diba, spaghetti MA. So better yet, tanggalin mo yung i-turn off mo yung mga MAs para hindi ka malito. Diba? So that's your, kung titignan natin dito, pwede itong head and shoulders pattern. Kaya bumagsak
hindi ka naghahanap ng bagger, ibig sabihin hindi mo na ipaplanong mabuti yung 2018 mo. So, start your planning, Hindi lang yung basta na, mag-trade ako, gagalingan ko na. Hindi ganun. Be very objective. I've identified yung MA trail nito as 100 yung for the long term trend and then 50 for the short term trend. Let's analyze first the MA trail for the long term trend. So meron tayo dito meron tayong mga 100 MA touches dyan. Ayan yung long term trend ng Bitcoin, and then recently it transitioned to 50 MA. Kita niyo 50. Hindi mo kailangan mag-trade araw-araw. Just look for tingnan niyo yung bigger picture, tingnan niyo kung ano yung mga trends na magpo-form into uptrend or yung mga uptrend na magko-continue. Just be patient, Wag na kayong masyadong pumasok sa mga half-baked setups. First quarter, second quarter, medyo maganda mag-trade. Yan, mahirap kung maglo-loss tayo kung kailan maganda yung market. So, be very patient, be very picky. If basura trader ka, huwag ka na mag-trade ng blue chips. So, hayaan mo na yun. Just be patient na mag-antay sa basura setups. Okay? Good night, guys. Kung sa iba, good morning. Bye-bye!